Sa pagpapatuloy nga ng kwento ng mag-ina na nakatira sa basurahan, ito nga po pala yung pangalawang araw ng paggawa ng bahay nila. Nung unang araw ay tinapos muna namin yung mga haligi at paglalagyan ng dingding at nagbawas na nga rin ng basura sa paligid niya. Kahit labag sa loob niya ang pagtapon ay aking pinipilit para nga maging malinis. Ngayong araw, sisimulan naman namin ang paglalagay ng plywood at yero para mamaya pwede niya ng tulugan ito. Kaya samahan niyo po kami sa paggawa ng bahay niya hanggang sa matapos itong video. So yung mga babayan, at ito po yung date ng paggawa ng bahay ni Ate Aisa. Ito, nalagyan natin ng mga pang plywood. Nalagyan na rin ng mga yero. Siguro ngayong araw tatay nung matatapos ito ngayon. Tapos pinto namin, tapos pinto ng mamay. At pwede na rin siguro matulugan ito ni Ate Aisa. So ito yung anak ni Ate Aisa, si Faith. Ilang taon na yun si Faith, te? Ilang taon na? Diba? Ano? Ganda naman ang suot mo. Kumain na kayo? Anong ulam niyo? Lucky Me? Dala namin? So medyo malinis na rin naman dito sa part na to kasi nagano na rin siya, naglinis na rin at yun, siniklaban na naman niya kasi wala naman siyang pagtatapo ng iba. Hindi na nga namin pinatagal at amin ang sinimulan. Inuna na nga namin paglalagay ng yero para mamaya maglalagay ng plywood nang hindi gaanong mainit. At isa pa nga po, tatapusin na rin namin to ngayon para mamaya dito na sila matutulog. At wag po kayo mag-alala, mahangin po sa lugar nila. Isa pa nga po sa nakikita ko sa mata ni Ate Aisa ay labis ang kanyang pasasalamat. Hindi man nga masabi ito ni Ate Aisa pero nararamdaman ko masaya siya sa nangyayari sa buhay niya. Kaya habang ginagawa namin to ay kanyang tinitingnan at kung minsan nga ay napapangiti pa siya. Hindi lang nakukuhaan ng kamera. Tamang-tama nga ito ngayong magpapasko. Ito na ang matatanggap niyang regalo. Kaya maraming salamat sa inyong suporta at sa ating sponsor na laging nariyan para samahan tayo sa misyon. Maraming salamat po, Ma'am Betty. At sa mga nais po magpahatid ng tulong para sa mag-ina, mag-message lang po kayo sa FB page at Ren Vlogs. Any amount po ay malaking tulong po sa kanila. At ito na nga po, natapos na ang paglalagay ng yero at sinunod na rin namin ang paglalagay naman ng dingding. Kaya medyo mabilis nga po ang paggawa, parehas lang ang sukat nito sa bahay ni Tatay Jesus. Kaya madali na lang gawin ni Tatay Rene. At mabuti na nga din na balikan natin si Ate Aisa dahil yung bahay niya ay konti na lang babagsak na. At kung malakas raw talaga ang ulan ay nababasa sila. Kaya dito sa bahay na ito, umulan man ng malakas ay safe silang mag-ina. At unti-unti na nga natin natatapos ang bahay niya, kaya salamat sa Diyos tayo binigyan ng lakas upang makatulong sa ganitong sitwasyon. Na sa pamamagitan ng aking pagbablog ay nagagawa ang mga ganitong pagtulong at nabibigyan ng pag-asa ang mga taong nawawalan na ng pag-asa.
After nga ng ilang oras na paggawa ng bahay ni Ate Aiza, ito na. Malayong malayo na nga sa dati niyang tahanan. Matibay at malayo sa disgrasya. Hindi pa nga dito nagtatapos dahil may gagawin pa. Kaya inyong abangan ang ating sorpresa sa kanila. Pero pwede na nila itong tulugan. At dahil inabot na nga rin ng hapon, magpapahinga naman. So yung mga babayan, at tapos na po yung bahay ni Ate Aiza. Diyan nga po. Tapos palang lagyan ng dingding at yero. Hindi pa naman dito nagtatapos yung pagtatrabaho natin din eh. Ayan. So siguro lalagyan namin, plano pa namin lalagyan ng panibagong gamit. Ayan. So ito po mismo yung pinakambahay niya ay parang tulugan niya. Maayos kaysa naman po dito nasa sa likod ko, yan yung tirahan niya na naghalo-halo na po. Sama-sama na po yung mga maruruming damit at walang maayos na bubong. So dito po siya ay makatulog po silang mag-ina at hindi mababasa kapag umuulan. So kwento niya po nakaraan ay kapag umuulan ay nababasa silang dalawa. So ito po mas matibay at mas maganda po. Safe na safe po silang dalawa dito. Ito yung pinakalikod niya. Ayan. Oh, tibay po yan. So nagpapasalamat po ako kay Ma'am Betty sa pagtulong po kay Ate Aiza at pagsuporta po sa mga bawat tinutulungan po namin. Maraming salamat po Ma'am Betty. At kay Tatay Rene na gumagawa ng ating mga project dito sa Oriental Mindoro. Ayan, napaka-solid po ng gumawa ni Tatay Rene. Kamusta naman ang may bagong bahay? Lang. Ha? Ayos lang po. Masaya naman, masaya? Parang hindi naman masaya? Masaya. Masaya wala. Hindi ka na matutulog mamaya. Pero di pa naman tapos yung di pa naman tapos yung bintana, so bukas namin ayusin, no. Huwag mo itatapon yung mga kahoy diyan na kalagay, ha. Oo, kasi gagawin pa namin 'yan. Basta yung ilalagay mo lamang ay hindi na matutulog lang kami ng kasi. Ha? Diyan lang kasi yung damit ayusin, mahiga lang kami. Huwag mo na ilagay mga damit mo kasi ayusin pa natin bukas. Oo. Para madaling maglagay po ng mga bagong gamit mo. No? No, Faith? Bagong bahay na ikaw? Bagong bahay na? Nagpasalamat po ako sa tumulong sa akin at sa lahat-lahat po. Maraming po salamat. Basta maglinis lagi natin, para mas maraming tumulong sa iyo. Pag nakikita nila yung kagandahan ng paligid mo, maraming matutuwa sa iyo, no? Kaya kailangan maglinis. Basta mag-ingat din at maglinis lagi, no? Para kay Baby Faith, no? Siyempre naman, tulad po ng dati, bago tayo magtapos sa isang bahay, hindi po nawawala yung mga bagong gamit. So abangan nyo po yung pamimili namin ng gamit at pag-aayos. At yun po, hindi po natin ito magagawa kung wala po yung ating mga sponsors. Katulad po ni Ma'am Betty. At shoutout po kay Ma'am Tati at sa mga anonymous sponsors po natin. Thank you very much po sa inyong panonood at pagtulong po sa aking mga ginagawa po dito sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po. This is Ren Vlogs po. Peace out. Bye-bye!